Sabi yung ama ang Diyos. At yung anak, Diyos din. Sino nauna sa dalawa? Siyempre, nauna yung ama. Ang ibig ko ba dyan sabihin ang Diyos, Ama, ay lilikha pa ng isa pang Diyos? Hindi siya lumikha ng isa pang Diyos. Kasama niya yun eh. Alam mo kung asan si Kristo noon? Pakinggan mo sa kay San Juan, 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Yung Kanya. anak, nung umpisa, nasa sinapupunan ng Ama. Hindi niya nilikha, kundi nasa sinapupunan niya. Bahagi niya. Parang ganito, para maintindihan mo, no? Si Adan, di ba tao na, no? Si Eva, tadyang pa lang nun. Nung hugutin ng Diyos yung tadyang, ginawa niyang Eva. Kaya si Eva galing kay Adan. Parang yung anak nasa sinapupunan ng Ama. Anong ginawa ng Ama doon sa nasa sinapupunan niya na anak? Nilikha niya ba? Hindi niya nilikha, kundi ang sabi niya ganito. 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Ngayon, ipinanganak siya ng Diyos. Sabi niya, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Nasa sinapupunan ng Diyos eh. Kumbaga, nasa kalooban ng kanyang pagka-Diyos. Binigyan niya si Kristo ng sariling kalagayan, ipinanganak. Ano ang kahulugan sa Biblia ng salitang ipinanganak? Pakinggan niyo sa 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimulan ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas. Bago ika nalikha ang lupa, ako'y nailabas. Bakit nailabas? Kasi nasa sinapupunan siya ng Ama. Bago pa nilikha ang lupa, ako'y nailabas. Tapos, Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nailabas na ako nung wala pang mga kalaliman. nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Tuloy. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Matanda pa pala sa langit ito eh. Paano naman kaya naging tao ito eh? Wala pang ang alabok eh. Hindi pa niya inilikha ang alabok ng lupa, nandoon na ako. Nang itatag niya langit, nandun din ako. Sabi niya ang tao galing sa alabok. Paano naging tao si Kristo? Wala pang alabok eh, may Kristo na. Isipin mo naman yun. Kaya, nang itatag niya ang langit, nandun na ako. Nang itatag niya langit, nandun ako. Nang Siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag sa langsangin ng tubig ang kanyang utos. Nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping nga niya ako. Kita mo, di magkasama sila. Nung gumagawa ang Diyos ng lahat ng bagay, nasa siping niya ako. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw. Kita mo, ako ang ligaya niya sa araw-araw. Brother Eli, lilinawin ko lang ha. Ang ibig ko sabihin, hindi nilikha ng Diyos Ama yung anak, kundi kasabay niya. Kasabay? Nasa sinapupunan, sabi niya. Nasa Hindi siya nilikha. Pero sa Colosas 1 at talatay 15, siya ang panganay ng Diyos, una sa lahat ng nilalang. Hindi. Basahin natin. Hindi ganun ang nakasulat. Iniba mo eh. Hindi! Basahin natin! Hindi ganun. Tiyan mo, yung sinabi mo, pag binasa mo, maiiba. Sige, basahin mo. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat, hindi panganay siya. Hindi. Panganay ng, panganay ng lahat ng mga nilalang. Ano kahulugan nun? Nilalang ba siya? Ulitin natin, basahin at saka natin tuloy. Pakinggan mo, Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Bakit? Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan,
na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. O kita mo, yung pala kahulugan nun, yung siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ibig sabihin, nauna siya sa lahat ng mga nilalang. Hindi pa lumalalang ang Diyos, nandun na siya. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng bagay. Sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, mga bagay na nakikita, bagay na hindi nakikita, maging mga pamunuan, mga lukluk at mga pagsakop. Lahat ng bagay nilalang sa pamamagitan niya. Were made through Him. Ayon. Hindi siya nilalang. Nilalang ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Parang ganito. Naggumawa ang alluwagi ng... Ito. Alluwagi gumawa nito eh. O, paano nagawa ito? Sa pamamagitan ng lagari. Diba? Nilagari nung alluwagi yung kahoy. Hindi naman pwede yung mag-isang alluwagi, wala siyang kasangkapan, pinalagari niya yung kamay niya. Mauunang maupod yung kamay niya bago yung kahoy. Diba? Merong ginamit na kasangkapan sa paggawa nito ang alluwagi. Ganon din naman ang Diyos. Ang kasangkapang ginamit niya sa pamamagitan ng Kristo, ginawa niya lahat ng bagay. Ang katunayan, sabi ni Juan, balikan natin. Uno-uno. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ayun ang nasa Biblia. Di ba? Ang verbo ay Diyos. Ang verbo'y sumasa Diyos, ang verbo'y Diyos. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ando na ba siya o wala? Ando. Kaya nung gumagawa siya, ando na nga siya. Gumagawa ang Diyos, ando na siya.